Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Panginoong Jesus at ito ay nakatala sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ngayon ay bahagi lamang ng Ebanghelyo ni Apostol Lucas na pinamagatan kong Palaguin ang Grasya. Noong panahong iyon, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, mga sakit at masasamang espiritu, at nagbigay ng paningin sa maraming mga bulag. Kaya't sumagot siya sa mga mensahero, "Bumalik kayo at iulat ninyo kay Juan ang inyong nakita at narinig. Ang bulag ay nakakakita, ang pilay ay nakakalakad, ang mga may ketong ay gumaling, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay ibinangon, at ang mabuting balita ay ipinangangaral sa mga dukha. Mapalad ang taong hindi tumalikod dahil sa akin." Matapos lumisan ng mga mensahero ni Juan, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Ano ang nais ninyong makita nang lumabas kayo tungo sa disyerto? Tambong inuugoy ng hangin? Kung hindi, ano ang inyong nilabas upang makita? Isang lalaking nakasuot ng magagandang damit? Hindi. Ang mga nagsusuot ng mamahaling damit at nagpapakasasa sa karangyaan ay nasa mga palasyo. Ngunit ano ang inyong nilabas upang makita? Isang propeta? Tama, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Ito ang tungkol sa isa kung kanino nasulat. Ipapadala ko ang aking mensahero sa unahan mo na maghahanda ng iyong daan sa harap mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang hihigit pa kay Juan. Gayunmay, ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kanya. Lahat ng mga tao, maging ang mga maniningil ng buwis, nang marinig nila ang mga salita ni Jesus, kinikilala na ang paraan ng Diyos ay tama, sapagkat sila ay nabautismuhan ni Juan. Ngunit tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa batas ang layunin ng Diyos para sa kanilang sarili dahil hindi sila nabinyagan ni Juan. Kung gayon, sa ano ko maikukumpara ang mga tao sa henerasyong ito? Ano ang kagaya nila? Para silang mga batang nakaupo sa palengke at tumatawag sa isa't isa. "Tumugtog kami ng plauta para sa iyo, pero hindi ka sumayaw. Kumanta kami ng punebre, pero hindi ka umiyak." Sapagkat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at sasabihin ninyo, mayroon siyang demonyo.
Ang anak ng tao ay dumating na kumakain at umiinom, at sabi ninyo, narito ang isang matakaw at isang lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinatutunayang tama ng lahat ng kanyang mga anak. Ngayon ay inanyayahan ng isa sa mga Pariseo si Jesus na kumain na kasama niya. Kaya't pumunta siya sa bahay ng Pariseo at umupo sa hapag. Nang malaman ng isang babae na namuhay ng makasalanan sa bayang iyon, na kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, nagdala siya ng isang alabastro na garapon ng pabango. At habang siya ay nakatayo sa likuran niya, umiiyak sa kanyang paanan, sinimulan niyang basain ng kanyang mga luha ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mga ito gamit ang kanyang buhok. Hinalikan sila at binuhusan ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, sabi niya sa sarili niya, kung ang taong ito ay isang propeta, malalaman niya kung sino ang humihipo sa kanya at kung anong klaseng babae siya, na siya ay isang makasalanan. Sinagot siya ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo sa akin, Guro, sabi niya. Dalawang lalaki ang may utang sa isang nagpapautang. Ang isa ay may utang sa kanya na 500 denaryo at ang isa ay 50. Wala ni isa sa kanila ang may pera para bayaran siya. Kaya kinansilan niya ang mga utang ng dalawa. Ngayon, sino sa kanila ang mas magmamahal sa kanya? Sumagot si Simon, sa palagay ko, ang nakansila na may mas malaking utang. Naghusga ka ng tama, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa bahay mo. Hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasan niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Ngunit ang babaeng ito, simula nang pumasok ako, walang tigil sa paghalik sa paa ko. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sa makatwid, sinasabi ko sa iyo, ang kanyang maraming kasalanan ay pinatawad, dahil nagmamahal siya ng lubos. Ngunit siya na pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ang ibang mga panauhin ay nagsimulang magsabi sa kanilang sarili, sino itong nagpapatawad ng mga kasalanan? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo sa kapayapaan. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Mapalad siya na ang mga pagsalansang ay pinatawad, na ang mga kasalanan ay tinakpan,
Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi binibilang laban sa kanya ng Panginoon at sa kanyang diwa ay walang kabulaanan. Kapag hindi ko ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, napapagod ako sa pag-iyak maghapon, sapagkat araw at gabi ang iyong kamay ay mabigat sa akin, ang aking lakas ay ganap na naubos, dahil ang kahulumigmigan ay natutuyo ng init ng tag-araw. Pagkatapos ay ipinagtapat ko sa iyo ang aking mga kasalanan, hindi ko itinago ang aking mga maling gawain. Nagpasya akong ipagtapat sila sa iyo at pinatawad mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Sa makatwid, hayaan ng bawat isa na makadiyos na manalangin sa iyo sa oras ng pangangailangan. Kapag dumating malaking baha ng kaguluhan, hindi ito makakarating sa iyo. Ikaw ang aking kanlungan, iyong poprotektahan ako mula sa kabagabagan, at pinalibutan mo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Tuturuan kita at papayuhan. Huwag maging estupido tulad ng kabayo o mola na dapat kontrolin ng kaunti at pigil para pasunurin ito. Ang masasama ay magdurusa, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay pinangangalagaan ng kanyang patuloy na pag-ibig. Magpuri sa Panginoon at magkalak kayong mga matuwid. Umawit kayong lahat na may matuwid na puso. Purihin ang dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.